Hey guys, happy weekend. Gagawa tayo ng video about my generator, no? So last time na nagkaroon ng power outage dito during the tornado, nagamit ko rin to for the first time, no? When 2250 inverter generator. Syempre gagawin ko ng separate video. Etong video today is not about the when inverter generator. Ito lang yung upgrade from my previous generator na ginamit ko naman a few years ago, like 2017 yata, 2017. Nagkaroon ng power outage din dito. Anyway, tuwan-tuwa. Napaandar ko siya. Yan, umaandar siya ngayon sa labas. Hindi gano'n naririnig. Okay? So, sa mga bagong generators, inverter technology. On demand lang, hindi ako expert sa generators, pero on demand lang yung ano niya, pagpo-produce ng power, and nagsa-cycle lang siya. Yun ang pagkakaintindi ko. So, hindi consistent yung yung trabaho niya, na hindi naman kailangan mag-produce ng power dire-diretso. Anyway, so ito na gagamitin namin for camping, emergency, and pwede rin ako mag-upgrade in the future. So 2250 watt yung starting niya, pero ang running watts niya is 1800. Okay, so sa 1800 watts na yan, ano mapapatakbo? Nagkabit ako ng window AC, inverter AC din to, no? So ang demand nito is 900 watts. So 1800 pasok pa, 'di ba? Tapos yung refrigerator namin nasa 200 to 400 daw ang mga refs eh. So pasok pa rin sa 1800. Well, anyway, una kong generator na binili almost 10 years ago, pero nagamit ko siya 8 years ago. Natutuwa lang ako kasi umandar siya, no? Yan. Ingay. Ingay. Maandar yung fan, maandar yan. Yun. Okay, so ito yung mga open type na generators. Okay, so definitely mas maingay kasi bukas eh. As compared dun sa kanina pinakita ko na sealed. Okay, pero may advantage naman to kasi bukas yung ventilation niya mas maganda. So less chances na mag-overheat siya or masunog. Okay, so natuwa lang ako kasi napaandar ko siya today. Pinalitan ko lang ng oil. So after namin magamit to nung 2017, nung nagkaroon ng power outage, mga ilang araw, siguro 4 days lang din na walang araw. Parang feeling ko kasi, yun nga, kaya napabayaan ko to. Feeling ko, nasulit ko na yung binili ko sa kanya. Ang bili ko lang sa kanya kasi sa $125. So 3 or 4 days ka walang power, na save ka nito is parang sulit na para sa akin. Kaya napabayaan ko, iniwan ko lang siya dito sa backyard, which is a no-no. Dapat pala sa garage ko siya tinago. Kasi sabi ko, sulit na yan. Mag-upgrade na ako, tapos bumili akong bagong generator nga, no? And naisip ko na balikan to. Sabi ko, paandarin ko. Kasi una-una, discontinued na yung ganitong model. Tapos maliit lang siya. Maliit lang siya, no? Pero 800 watts ang pinoproduce nito, no? Nakalimutan ko lang yung running watts nito. Ano ba running watts? Ayun na. Running watts niya is 1500. 1,500 ang running watts. So okay pa rin. Kaya niya, binili ko kasi to para mapa-andar yung aircon during camping. Yes, nagdadala ako ng aircon sa tent pag summer kasi mainit dito sa Texas. Okay, so anong ginawa ko para mapa-andar? Hindi ko na pinakita yung before and after, no? Pero kahapon nung pinapa-andar ko to, ayaw. Tapos, and I found out may nawawala ng pyesa. Nawawala yung air filter. Yung air filter niya rito. Kaya ginawa ko, order ako sa eBay ng air filter na buong unit ng air filter, pati yung case, no? Tapos bumili ako ng bagong carburetor. Sabi ko, malamang carburetor.
Ayos pa pala tong carburetor nito. Ayos pa. So gagawin ko na lang reserba. Mura lang kasi $11 lang yung carburetor niya, may kasama pang filter. Pero yan, talaga napabayaan ko na. So parang gusto kong gawing project to. Sabi ko, tatanggalin ko yung mga kalawang, ire-repaint ko, no? Ire-repaint ko siya. Kasi umaandar pa eh. So sabi ng miss ko, ano gagawin mo dyan? Well, back up. Tapos pwede rin nating ipahiram. Alam mo yun? Alam niyo yun? Pwede mo ipahiram mga kaibigan ka na nangangailangan. Diba? Or kapitbahay. Ito yung model number. Discontinued na to eh. Kaya naisipan kong buhayin eh. Kasi nga wala na, hindi na to ginagawa. Terry, go inside. Yan. Cute niya, maliit lang oh. Pwede talaga to dalhin sa camping, sasakay sa trunk. Kaya nitong paandarin ng AC, no? Lalo na yung mas maliit na AC, yung 5,000 BTU. Yung pinakita ko kasi inverter generator siya pero 10,000 BTU yun. So I assume yung 5,000 BTU nagko-consume lang ng mga 700, mga ganun, 700, 800 watts. So may allowance ka pa para sa ibang electronics like electric fan, mga charger sa phone, mga ilaw, mga ganon, no? Bala ko kasi mag-boondocking, ibig sabihin magka-camping ako sa hindi naman talaga campsite. Usually mga national forest, pwede ka ron. Wala kang kasama doon, wala kang maiistorbo. Okay? So ano pa? Ang gagawin ko dito, pinapaandar ko lang kanina. Nilagyan ko ng bagong gas. Pero to maganda, at least meron tong filter eh. Parang ang dumi na di. May dumi-dumi na oh. Naipon siguro. Dapat punasan. Anyway. Nako, kinalawang na yung loob. Pinalawang na yung loob. Anyway, gagamitin ko na lang siya kung hanggang saan yung buhay niya, 'di ba? Kasi gumagana pa eh, sayang eh. Sayang talaga. Diba nagsasabi, pwede, hindi lang pwede ito ipa-ship sa Pilipinas eh, kasi masyadong mabigat. So, ingat, delikado, baka pagdating sira din. Anyway, tingnan natin kung mariripit ko na mapaandar ha. Tingnan natin kung mariripit ko. Yan, tayo. Baguhin ko yung angle ng camera. Yan, pandarin natin. So, choke dapat nasa start, hila. Okay, tapos shake mo na yan sa start. Kaya ang ginawa ko kanina eh. Choke ulit. Pag choke kasi pure gas. Ay hindi, naka-off pala. Sorry. Ay nako, hindi ko pala na-switch sa on. May gas. Yung sound niya, it's not that bad kasi pag nasa loob ka ng bahay, hindi naman ganoon ka Pwede pa yan patahimikan pag may cover, generator cover. So, yan. Pero pag maglalagay ng generator cover, make sure na may ventilation. Anyway, hindi ko pala na-switch yung on kahit anong hila ko. Pero nakakatuwa kasi isa, dalawang hila mo lang. Kung nakaswitch yung on tatakbo na siya eh.
Walang problema. So, ibig sabihin, ayos pa talaga siya. Pumangit lang aesthetically kasi naulan na naarawan and naalikabukan. So, that's it guys. 10-year-old generator. It's alive. Tumatakbo pa din. No? As long as siguro walang kinalawang na parts dun sa mismong mechanism na umiikot, dun sa engine part. So, that's it. Dagdag sa preps. And also, pwede ko ibenta sa marketplace. Kaso pag binenta mo sa marketplace, babaratin lang yan eh. No? Babaratin. Pero, sayang yung ano, binili ko yung bagong parts, $30 din. $25 yung ano, bagong parts na binili ko. Anyway, tatapusin ko na yung vlog na to, no? Yan, usapang generator. Thanks for watching. Bye.